Bago ako magsimula, gusto kong linawin ang isang bagay. Ang content na ito ay puro speculation at trade rumors lang mula sa iba't ibang sports outlets. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Lakers o sa mga manlalaro mismo. Gagawin ko itong bago at orihinal sa Filipino, base sa mga pangunahing ideya at emosyon ng orihinal na artikulo, pero hindi ko ito gagawing eksaktong kopya. Heto ang fresh na bersyon. Isipin mo na lang ito, isang lalaking 41 anyos, naglaro na ng 23 taon sa pinakamataas na antas ng basketball sa mundo, at ngayon, kailangan niyang magpasya kung saan niya gugugulin ang huling kabanata ng kanyang karera. Hindi ito basta-basta. Ito ang LeBron James at ang kanyang desisyon ay maaaring magbago ng kasaysayan ng isang franchise na minahal niya sa loob ng 8 taon. Pero bago pa man tayo pumunta doon, balikan muna natin kung ano talaga ang nangyayari sa Los Angeles Lakers ngayong off-season. Maraming usap-usapan, maraming rumor, at maraming puso ang nakasabit sa bawat balita. Kaya kung Laker fan ka, o kahit basketball fan ka lang na gusto ng magandang kwento, manatili ka. Dahil ang sasabihin ko sa susunod na ilang minuto ay puno ng drama, pag-asa, at mga desisyong magpapaiyak sa mga tagahanga. Magsimula tayo sa pinakamalaking pangarap, ang posibilidad na makuha ng Lakers ang isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasalukuyang panahon. Pinag-uusapan ang isang blockbuster trade na maaring magdala sa isang 3-time MVP center papuntang Los Angeles. Ayon sa mga ulat, kasama sa posibleng package na ipapadala ng Lakers ang kanilang all-time leading scorer, kasama ang ilang future first-round picks at isang pick swap. Sa madaling salita, ibubuhos ng Lakers ang halos lahat ng kanilang kinabukasan para lang makuha ang superstar na ito. Bakit nila gagawin ito? Dahil kung mangyayari ito, magkakaroon sila ng isa sa pinakamatinding star pairing sa kasaysayan ng liga, isang European playmaking duo na pinagsasama ang dalawang henyo ng basketball. Pero narito ang problema. Ang superstar na ito ay halos hindi matitinag ng kanyang kasalukuyang team. Hindi sila interesadong ipagbili siya kahit kanino pa. Pero alam din natin na sa mundo ng NBA, lahat ay posible kapag pinag-uusapan na ang salapi at luxury tax. Ang manlalarong ito ay may napakalaking kontrata, halos $60 milyong sa darating na season, at ang kanyang kasalukuyang team ay nahihirapan na sa kanilang cap space. Kaya kahit gaano man kahirap ang trade na ito, hindi ito imposible. At kung mangyayari ito, magkakaroon ang Lakers ng isang front court na hindi kayang pigilan ng kalaban, isang manlalaro na dominante, kahit walang sobrang bilis o lakas, isang taong umaasa sa galing at talino. At dahil magkaibigan na sila sa labas ng court, malaki ang tsansang magkaroon sila ng instant chemistry sa loob ng laro. Pero huwag muna tayong masyadong mag-asa. Kahit gaano man kaganda ang larawang ito, kailangan pa ring ayusin ng Lakers ang kanilang depensa. Walang sino man sa dalawang superstar na ito ang kilalang depensibong manlalaro, kaya kakailanganin nila ng karagdagang mga wing players na may depensibong kakayahan. Ngayon, dito papasok ang isa pang malaking kwento. Ang posibleng muling pagsasama ng dalawang dating magkasama. Isa pang rumor ang lumabas tungkol sa isang point guardia na dating naglaro kasama ang ilan sa mga kasalukuyang bituin ng Lakers. Sa nakaraang ilang taon, naranasan niya ang sakit ng injury, ang kawalan ng katiyakan at ang patuloy na pagbabago ng team. Ngayon, may pag-asang muli siyang makakabalik sa Los Angeles kung saan maaari niyang muling makasama ang kanyang mga dating kapwa manlalaro. Ang ganitong klaseng reunion ay hindi lamang tungkol sa basketball, ito ay tungkol sa pagbabalik, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at paghahanap ng tahanan. Pero tulad ng nabanggit ko kanina, ang kanyang kasalukuyang team ay ayaw rin siyang bitawan, kaya kailangan ng Lakers ng matinding alok. Mga draft picks, mga manlalaro, at marahil ang pagpapaalis sa isa sa kanilang sariling mga bituin para lang gawing posible ito. Kung sakaling matuloy ang trade na ito, isipin mo na lang ang epekto nito. Isang guard na may matinding kakayahan sa pag-i-score, pag-i-scan at pagbibigay ng bola sa tabi ng isang henyo sa playmaking. Pero may panganib pa rin, ang kasaysayan ng pinsala.
Hindi pa siya nakapaglaro ng buong season mula pa noong 2018. Kailangan ng Lakers na tanggapin ang risgo na ito dahil kung healthy siya, isa siya sa pinakamapanganib na manlalaro sa buong liga. Ngayon, sandali lang. Kung natutuwa ka sa kwentong ito, kung naaantig ang puso mo sa mga kwento ng pagbabalik, pagsubok at pag-asa sa mundo ng sports, pakishare mo na lang ito sa isang kaibigan o kapamilya na fan din ng basketball. Malaking tulong yan para sa amin at baka may iba pang gustong makarinig ng kwentong ito. Ngayon, balikan natin ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Ano ang mangyayari kay LeBron James? Isang lehenda ng Lakers, isang taong nakatatak na sa puso ng franchise, ay kumakausap sa kanyang sarili ngayon, manatili o lumipat. Sa edad na 41, malapit na siyang tumuntong ng 42, at alam ng lahat na ang panahon ay hindi nakakampi niya. Pero kahit papaano, patuloy pa rin siyang naglalaro sa pinakamataas na antas. Kamakailan lang ay napili pa sa kanyang ika-22 All-Star appearance. May isang dating bituin ng Lakers, isang taong nakapaglaro noong panahon ng mga lehendaryong koponan, ang nagsabi na sa kanyang palagay, babalik si LeBron. Ayon sa kanya, ang mga dakilang manlalaro, kapag nagsisimula ng humina ang kanilang katawan, natututo silang umangkop. Gumagalaw sila papalapit sa basket, natututong maglaro ng mas matalino sa halip na puro lakas at bilis. Ito raw ang ginagawa ni LeBron ngayon, kagaya ng ginawa ng mga naunang lehenda bago siya. Pero kahit gaano man kalalim ang pagmamahal niya sa Lakers, may katotohanang hindi maitatago. Maaring may ibang team na handang mag-alok ng mas malaking kontrata. At kung mangyayari iyon, kailangang pumili ang Lakers, si LeBron o ang kanilang batang bituin na kasalukuyang sumisikat at karapat-dapat sa malaking kontrata. Dahil kung pareho silang babayaran ng malaki, mahihirapan ang Lakers na palakasin pa ang ibang bahagi ng kanilang roster. Narito ang totoo. Kung mapipili lamang sa isa, mas pipiliin ng franchise na panatilihin ang kanilang batang bituin dahil siya ang kinabukasan. Pero hindi rin nila gustong basta na lang bitawan ang isang lehenda na 8 taon nang nagsilbi sa kanila. Kaya kahit gaano man kahirap, kailangan nilang humanap ng paraan, isang kompromiso na magbibigay kasiyahan sa lahat ng panig. May isa pang detalye na nagpapatingkad sa kwentong ito ng emosyon. Ang dating bituin ng Lakers na nagsasalita tungkol kay LeBron ay hindi lang basta komentarista. Siya mismo ay isang lehenda, isang taong kilala bilang pinakamahusay na depensa noong panahon niya. Kayang humarang sa mga pinakadakilang iskorer sa kasaysayan. Ngayon, sa edad na 70, patuloy pa rin siyang naglalaro at namumuno sa isang koponan sa isang profesional na liga, gustong-gusto pa ring ipagtanggol ang kanilang korona. Para sa kanya, ang konsistensya ang susi sa tagumpay, hindi lang sa basketball, kundi sa buhay. At ito ang ganda ng sports. Kahit pumunta ka man sa ibang panig ng mundo, kahit lumipas pa ang mga dekada, ang mga lehenda ay patuloy na may maibabahagi, may maituturo. Sila ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa pagiging pinakamalakas o pinakamabilis, kundi sa pagiging matalino, sa pagiging handa, at sa pagiging tapat sa laro na minahal mo. Ngayon, samantalang inaayos ng Lakers ang kanilang mga malalaking trade plans, may isa pang usapin na kasing importante. Ang pananatili ng kanilang batang bituin na kasalukuyang nagsisikap maging isa sa pinakamagaling na guard sa liga. May pagkakataon siyang maging unrestricted free agent at ang Lakers ang may pinakamalaking pagkakataon na panatilihin siya dahil sa kanilang exclusive negotiating window. Pero may ibang team na nag-aabang, handang umagaw kung sakaling magkaproblema ang negosasyon. Kung mangyayari ito, kung mawawala ang batang bituin na ito sa Lakers, magiging isang malaking suntok ito sa puso ng mga tagahanga. Pero kung manatili siya, at kung magtagumpay ang lahat ng plano na ito, maaring makasaksi tayo ng isang bagong panahon ng tagumpay para sa franchise na ito. At sa wakas, may isa pang kwento na nagpapaalala sa atin na ang buhay sa basketball ay hindi laging tungkol sa pagiging nasa tuktok. Isang dating bituin ng Lakers, isang dating pangalawang overall pick noong 2015 ay kamakailan lang gumawa ng desisyon tungkol sa kanyang kontrata sa kanyang kasalukuyang team.
isang batang koponan na nasa gitna ng kanilang rebuilding process. Sa edad na 30, pinili niyang manatili kahit alam niyang hindi ito ang pinaka-glamorous na sitwasyon. Ang kanyang biyahe ay puno ng pag-akyat at pagbagsak mula sa pagiging itinuturing na future superstar hanggang sa isang kontrobersiyang halos nakasira sa kanyang reputasyon, hanggang sa pagbangon bilang all-star, hanggang sa pagbabalik-balik sa iba't ibang koponan. 2 beses siyang naglaro para sa Lakers at sa kanyang ikalawang pagkakataon, nagdala pa siya ng isang record-breaking performance. 44 na puntos sa isang laban, isang franchise record para sa 3-pointers sa isang season. Pero ganito talaga ang basketball. Walang permanenteng tahanan, walang siguradong kinabukasan. Ang tanging tiyak lang ay ang pagsisikap, ang pag-asa, at ang pagmamahal sa laro na nagtutulak sa mga manlalarong ito na patuloy na lumaban kahit gaano pa katindi ang hamon. Kaya ganyan na lang ang kalagayan ngayon ng Lakers. Puno ng posibilidad, puno ng anganib at puno ng emosyon. Maaaring may dumating na bagong superstar, maaaring may mawalang lehenda, at maaaring may bumalik na dating kaibigan. Ano man ang mangyari, isang bagay ang sigurado. Patuloy tayong manonood, patuloy tayong aasa, at patuloy tayong magsisilbing testigo sa susunod na kabanata ng isa sa pinakamamahal na franchise sa kasaysayan ng basketball. Kung umantig sa puso mo ang kwentong ito, kung naramdaman mo ang saya, ang pag-asa, at kahit ang kaunting pangamba na dala ng mga balitang ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa susunod pang mga kwento, at i-share ito sa mga kapwa mo basketball fans na sigurado kong magugustuhan din ito. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.